Sa Gaza, sinabi ng Lupon ng Kapayapaan na ang Royal Moroccan Armed Forces ay bagong kasapi ng International Stabilization Force. Iyan ang ahensyang inaasahang mamahala sa mga operasyong pagpapanatili ng kapayapaan sa susunod na yugto ng tigil putukan ni Pangulong Trump mula Oktubre 2025. Kasama natin ngayon si Anat Levy, eksperto sa ugnayan ng Israel at Morocco at dating miyembro ng misyon ng Israel sa Morocco para pag-usapan ito. Anat, salamat sa pagsama sa amin sa i24 News English. Salamat sa pag-imbita sa akin. Gaano kahalaga ang desisyon ng Morocco na magpadala ng mga opisyal sa pagpaplano para sa International Stabilization Force sa Gaza, lalo na't isa sila sa mga unang bansang lumagda sa Abraham Accords na tumanggap ng aktibong papel sa seguridad ng Gaza matapos ang digmaan. Ano ang ibig sabihin nito? Sa tingin ko, una, kailangan nating harapin ang katotohanan na ito ay isang paunang hakbang lamang, mas tungkol sa koordinasyon at pagpaplano at hindi pa aktual na pagpapadala ng mga puwersa sa mismong lugar. At sa tingin ko, maaari rin nating banggitin na ang nakikita natin ay ang pagpapatuloy ng pangako ng Morocco sa mga naunang kasunduang nilagdaan kaugnay ng Board of Peace at ng ISAF. At saka ang Morocco ay hindi isang regular na miyembro ng Board of Peace. Isa ito sa 3 nagtatag na miyembro, kaya kailangan nitong madinghuwalan. Inasahan mo bang magkakaroon ng particular na reaksyon sa Morocco? Paano tumugon ang mga Moroccan sa balitang ito? Sa tingin ko, hindi naman ganun kalaki ang debate sa Morocco. Hindi natin ito madalas makita sa pampublikong media. Sa tingin ko, karamihan nito ay nasa mga lupo ng seguridad at ang pangkalahatang publiko ng Morocco ay mas abala sa mga lokal na issue at hindi tungkol dito. Pero sa tingin ko, sa mga susunod na yugto, kapag may aktual ng deployment ng mga puwersa, malamang ay makikita natin ang mas mataas na interes sa pampublikong media sa Morocco. Kung ma-deploy ang mga puwersang iyon sa Gaza, hanggang saan kaya-kayang gawin ang hukbong sandatahan ng Morocco para protektahan ang kapayapaan doon? Sa tingin ko, pinag-uusapan pa ang mga isyu yun sa mga piling lupon at maaga pa para malaman. Maaari din nating banggitin na magkakaroon ng halalan sa Israel at marupok ang sitwasyong pampulitika sa reyon na yon. At sa tingin ko, lahat ng mga tanong na ito ay kailangan muling itanong pagkatapos ng halalan at kapag mas malinaw na ang sitwasyon. Pero sa tingin ko, ang imahe ng Morocco sa rehiyon ay bilang isang bansang na nagpapanatili ng katatagan, na nais makibahagi, na may ugnayan sa parehong mga Israeli at Palestinian at kayang pag-isahin ang iba't ibang mga puwersa. Galing din sa iba't ibang bahagi ng rehiyon, pati na rin sa Qatar, na may maganda rin silang ugnayan. Kaya sa tingin ko, ang papel ng Morocco sa lahat ng ito at sa deradicalization at rehabilitasyon, makikita natin ang isang napaka-aktibong Morocco sa mga susunod na yugto. At hindi lang sa mga usapin ng depensa o seguridad, kundi pati na rin sa pangmatagalang pagbabago na nagdudulot ng katatagan at pagkamahinahon. At ang panahon ang magsasabi. Kapag pinag-uusapan ang kasalukuyang partisipasyon ng Morocco sa unang hakbang na ito sa International Stabilization Force, binubuksan ba nito ang pinto para sa iba pang mga bansang Arabo o mayoryang Muslim na sumali sa ganitong misyon? Ito ba ang unang hakbang para buksan ito sa iba pang mga kapitbahay sa mundo? Sa tingin ko, posibleng mangyari yon, pero kailangan nating sabihin na sa susunod na yugto pa yon. Dahil ang pangkalahatang kalagayan sa rehiyon na yon, sa lahat ng nangyayari sa kipot ng Hormuz, at pati na rin sa ating lugar, ay napakamarupok pa rin. Tulad ng sinabi ko. Sa palagay ko, pagkatapos ng Oktubre at Nobyembre, matapos ang halalan, mas marami na tayong malalaman. At sa tingin ko, ang mga bansang iyon ay magiging handang gumawa ng iba pang mga hakbang at mas malalim na mga aksyon, lalo na kung may kasiguraduhan na makikita natin. Bakit makakaapekto ang eleksyon sa Israel at ang resulta nito sa relasyon ng Israel sa ilan sa mga bansang Arabo o mayoryang Muslim, partikular na ang Morocco? Dahil sa tingin ko, sa mga napaka-sensitibong hakbang na yon, dapat gawin ang mga yon ng mas maingat, mas nadiingat, na alam na magiging positibo ang resulta. At hindi basta-basta pumapasok sa mga larangan iyon nang hindi alam kung sino ang iyong mga kasama, ano ang kanilang mga layunin. At sa tingin ko, ito ang pangunahing dahilan kung bakit kailangan nilang malaman kung sino ang namumuno sa pamahalaan ng Israel at kung ang sigalot sa Hormuz
ay nalulutas sa tamang paraan na nagdudulot ng katatagan sa buong rehiyon. At dahil sa mga kamakailang aksyon at pangyayari at sa mas malawak na pandaigdigang pananaw tungkol sa usaping ito, sa tingin ko ay wala pa ring katiyakan sa mga isyung iyon. Anat Levy, ikinagagalak naming makasama ka dito sa I-24 News English. Tiyak na nakatuon ang ating mga mata sa hinaharap at kung ano ang maaari nating asahan. Salamat sa pagbabahagi ng iyong pananaw. Salamat!